Mas mabilis na barko kailangan sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon yan sa AFP Westcom. Ang detalye mula kay Commander Bernard Ferrer. Commander Bernard. Kailangan ng AFP Western Command o Westcom ng mas mabilis na barko para sa resupply mission sa mga tropa ng gobyerno sa Ayungin Shoal. Ito'y upang matapatan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa lugar. Ayon kay AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, naghahanap sila ng barko na may bilis na 50 knots mula sa kasulukuyang 7 knots na bilis ng mga ginagamit ng barko sa resupply mission. Maliban dito, kailangan din nila ng barko na kayang maglayag sa mababaw na tubig tulad sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Nauna nang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sa kabila ng pangaras ng China sa mga barko ng bansa ay hindi sila magpapatinag at magpapatuloy ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Samantala, idaraos sa National Jail Decongestion Summit, pamumunuan ng Supreme Court, Department of Justice at DILG. Ang detalye mula kay kapartner June Samson. Kapartner June. Nakatakdang magpulong sa December 6 at 7 ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa idaraos na National Jail Decongestion Summit sa Disyembre. Sa isasagawang 2 araw na summit na pamumunuhan ng JSCC o ng Justice Sector Coordinating Council, tatalakayin ng matagal ng problema ng sobrang siksikan sa mga kulungan sa bansa. Kabilang sa JSCC ang Korte Suprema, Department of Justice at Department of Interior and Local Government, at batayan niya sa talahan ay umaabot na sa 386% ang overcrowding rate sa mga pitan sa bansa. Pangunahing layunin ng pulong ay matugunan ang ugat ng overpopulation at may patupad ang mga epektibong hakbang upang mabawasan ang mga problema sa correctional systems ng bansa. Dadalo sa naturang summit sina Chief Justice Alexander Esmundo, Justice Secretary Crispin Remulla at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., gayon din ang mga legal experts, advocacy groups at mga kinatawan ng iba't ibang kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, una nang binisita kamakailan ni Esmundo ang mga preso o yung mga persons deprived of liberty sa medium security camp sa New Bilibid Prisons at sa Pasay City Jail. At doon ay nakita ng Chief Justice sa mga hirap na dinadana sa mga PDLs dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at espasyo sa mga kulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Dagdag pang balita, paghimay sa 2024 General Appropriation Bill. Tiniyak ni Senator Cheese ang detalye mula kay kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Tiniyak ni Senador Cheese Escudero na tututukan ito ang paghimay sa panukalang 5.768 trillion peso 2024 General Appropriations Bill o GAB sa sandaling sasalang na ito sa pagtalakay sa plenaryo. Ayon sa Senador, ito ay upang masiguro ang pondo para sa susunod na taon ay maibibigay sa pangangailangan ng taong bayan. Kabilang anya sa kanyang tututukan ay ang sektor ng local government units, edukasyon at agrikultura. Araw ng Miyerkules o ngayong araw ay inumpisahan na ng plenary deliberation para sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno. Target naman itong matapos ng Senado o maaprobahan sa ikatlo at huling pagpasa bago ang November 27. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez sa gulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, selebrasyon ng National Children's Month patuloy na idinaraos sa Valenzuela, LGU. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner June Samson. Kapartner June. Papatuloy pa rin ang isang buwang selebrasyon na ginagawa ng Valenzuela City kaugnay sa National Children's Month na ginugunita rin sa buong bansa. Katuwang ng Valenzuela Local Government Unit sa okasyong tinawag na pista ng mga bata, ang Council for the Welfare of Children, Department of Health at UNICEF Philippines. Sa unang araw ng selebrasyon ay nagdaos ng parada ang mga bata, suot ang vegetables at fruits costumes kasama ang mga bata mula sa Valenzuela Young Heroes, Bahay Pag-asa, and Bahay Kalinga, Pag-asa Youth Association, Muslim Children at mga children with disability. Samantala, patuloy pa rin ang lokal na pamahalaang Valenzuela sa Enhanced Citywide Feeding Program, kung saan 4,000 na kabataang benepisyaryo ang patuloy na nakikinabang.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, naapektuhan ng chemical spill sa Batangas, nakabalik na sa kanilang mga tahanan ayon sa OCD. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Filler. Kapartner Bernard. Nakauwi na sa kanilang tahanan ang 53 pamilya o 248 individual na naapektuhan ng chemical spill sa Pawan, Batangas. Ito ay matapos deklarang under control ang sitwasyon sa lugar. Sinabi ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel de Pomoceno na maagap na isagawa ng containment at cleanup operations ang Batangas LGU, Philippine Coast Guard, at Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Pomoceno, kusang naglaho ang kemikal. Nagmula ang chemical spill sa 2 drum ng hazardous substance na solvent naphtha na nag-leak sa hindi nahigpitang storage tank. Naapektuhan ng chemical spill ang 6,000 square meters ng karagatan at nakapagdala rin ng fish kill. Ang naphtha solvent ay karaniwang ginagamit bilang additive sa pintura at thinner products at nagdudulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan kapag na-expose. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating Balitang National, Pangulong Marcos dadalo sa APEC Leaders Summit sa San Francisco, California sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 30th APEC Leaders Summit sa San Francisco, California ngayong buwan. Makikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa San Francisco, California mula Nobyembre 15 hanggang 17 na siyang culmination ng isang taon na chairmanship at hosting ng US ng naturang leaders meeting ngayong taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose na ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC Summit ay mahalaga para sa Pilipinas dahil ito ang nagsilbing pangunahing forum ng bansa para sa official engagements sa ibang economies sa Asia-Pacific region. Ang Pilipinas sa isang founding member ng APEC noong 1989. This year's APEC theme is creating a resilient and sustainable future for all. Throughout the year, APEC's work focused on building sustainability, inclusivity, and resilience toward a peaceful and prosperous APEC region. Ibinahagi pa ni Jose na 11 sa nangungunang 15 trading partners ng Pilipinas ay miyembro ng APEC. Idinagdag pa ng DFA official na ang APEC economies ay gumaganap ng malaking papel sa Pilipinas na nag-a-account ng 85% ng kabuuang exports at imports ng bansa at humigit kumulang 56% ng foreign direct investments na pumasok sa bansa. Samantala, sinabi pa ni Yusek Jose na ang tema ng APEC ngayong taon ay umaayon sa economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. The Philippine Development Plan and the administration's 8-point socio-economic agenda envisage an economic transformation for a prosperous, inclusive, and resilient Philippines by prioritizing the creation of more quality and green jobs. Binigyang diin din ni PBBM na kabilang sa ilang matagumpay na resulta mula sa APEC work ngayong 2023 ay ang pagpapatibay ng mga kasunduan na magsusulong sa food security, energy security, human resource development, digitalization at supply chain resilience. Pagkatapos makilahok sa APEC Leaders Summit ay magkakaroon din si Pangulong Marcos ng mga working visit sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii kung saan makikipagpulong siya sa business leaders at Filipino community doon. Sinabi ni Yusek Jose na personal na bibisitahin ni PBBM ang Filipino community sa sidelines ng kanyang pagdalo sa nasabing summit. I think on the 17th, he'll be leaving San Francisco for Los Angeles and then he'll be meeting the Filipino community on the 18th. And then he will leave Los Angeles for Honolulu on the 18th. And he will be meeting the Filipino community on the evening of the 18th. Ang pagbisita sa Filipino community ay nakagawian na ni Pangulong Marcos sa tuwing siya ay naglalakbay sa ibang bansa para sa official business tulad ng state visits, mga pagpupulong sa foreign business leaders, bilateral meetings sa international leaders at iba pa. Inihayag pa ng DFA official na ang pagbisitang ito ay magdaragdag ng layer of cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.